crystal clear na tubig na animoy lumalangoy ka sa mineral water? Dito yan sa Coto Mines, Masinloc, Zambales. Tara, sama kayo sa camping namin with the fam at ipapakita ko rin kung kumusta ang biyahe papunta dito. Nahuli tayo dun sa nahuli kami dun sa SBMA. Gaano ba kalayo bago makarating? At kung worth it ba ang biyahe sa pagbisita? Ready ka na ba? Tara na mga pre, para sabay-sabay nating enjoyin ang ganda ng kalikasan. Okay, tara, punta tayo ng Coto Mines. Time check alas 6 na ng umaga. Usapan alas 5 dapat magbiyahe na kami. Bye. Ayun, punta tayo. Bye, Daddy Long. Kaborina, kakonke. Punta tayo ng Coto Mines sa Masinloc, Zambales. Good luck sa pa ako, mami. Galing tayo dito sa Tarlac. Ang biyahe na sinasabi ni Google Map is 5 hours and 30 minutes. So hopefully kung alas 6, sana mga before 12 andun na tayo. Pupunta muna tayo dun sa dun sa munisipyo nila kasi kailangan pa muna daw kumuha ng permit dun bago makapunta sa bago makapasok dun sa mismong Coto Mines. So ayun. Okay, andito na tayo sa SCTEX entrance. Castillejos na kamo. Para makambata po doon. Welcome San Narciso, home of the Philippine Merchant Marine Academy. Okay, andito na tayo banda sa San Felipe. Hindi ko na vlog kanina pero nahuli tayo dun sa nahuli kami dun sa SBMA. So parang yung one stop one go nila doon. Doon tayo sumablay kasi nakakalito may ginagawa kasing daan doon. Actually alam ko yung one stop and one go na rules nila doon sa SBMA. Yung problema, natapat tayo doon sa may ginagawang daan. Ang daming mga pumapasok na sasakyan. Hindi ko napansin. Ayun, nahuli tayo. So yung sa mga anong date ngayon? February 22 ngayon, 2025. Sa mga may planong pumunta pa Zambales, kung galing kayo ng Manila, for sure sa SBMA din kayo dadaan. Ingat lang po dun sa dun sa mga traffic rules nila doon kasi mahigpit yung doon, mahigpit yung traffic rules nila doon. Maraming nanguhuli. Nagbayad pa tayo ng 500 dahil dun sa nahuli sa atin. Pero okay lang 'yon. Ganun talaga. Kailangan sumunod tayo sa batas. Ingat po next time sa mga may nagpaplanong pumunta ng Zambales. Doon banda sa SBMA. Para hindi kayo matulad sa akin. Ayun, sige tara. Diretso na tayo. Okay, andito na tayo sa Masinloc Municipal Hall. Kukuha tayo ng permit para makapag-stay doon or makapasok doon sa Coto Mines. So tingnan natin kung magkano and kung paano yung sistema nila. Wait lang sila, mami lang. Ito naman. Dito si Jem. Jem. Oh. Ay naku anak, dito
Okay. Video? Okay, so ayun, nakakuha na tayo ng ano natin, permit. Meron siyang entrance na 160 pesos per tao. So, 5 tayo, 800. Tapos medyo swerte tayo ngayon kasi may limit na lang daw pala ngayon dito sa Cotto Mines. Tigpa 500 na lang daw yung yung allowed. Hindi tulad daw dati umabot ng 1,000 tas sobrang crowded na. Kaya ngayon nilimit na nung municipality nila na hanggang 500 packs na lang. Eh swerte naman tayo, pang 250 pa lang tayo ngayon. Kaya hindi tayo babalik. Kundi balik tayo. So ayun, 160 per head and then may limit. Siguro nagkakaroon daw ng limit dito kapag summer. Kasi summer yung marami talagang pumupunta. Pero ngayon, February 22, hindi naman masyado daw busy, so konti lang yung mga pumunta. Wala na daw tayong babayaran doon, ano na lang. Dire-diretso na daw tayo. Sit daw siya, sit. Na-video pa naman niya. So, namali po ng liko. Sobra. As always po. So yun guys, no? Namali. May checkpoint naman tayo, no? Kanina nahuli tayo, ngayon naligaw tayo. Unang Ang galing. checkpoint. Wala na tayong biyahe ni Lima na hindi tayo lumagpas. Hindi tayo nahuli. Nahuli or na wrong turn. Kaliwa. Ganun talaga. Biyahero ka dapat memorize mo na yung daan. What is the journey without conflict? Yung first checkpoint. Hindi naman ang ebot. Lapit natin, no? Good afternoon po. Ganun po. Sige po. So andito tayo ngayon sa first entry, first checkpoint. So sabi baka may dalawa pa na checkpoint. And sabi din wala na tayong babayaran dito. So okay na po. Thank you po. Sabihin mo. Sabi mo sama. Ayan. Okay, so after ng first checkpoint, i-start yung rough road. So sa mga nakasasakyan, good luck kapag naka-sedan ka. Pero very good kapag naka SUV or pick up na naka mataas. Kasi wala na tayo. So hindi natin alam kung hanggang saan yung rough road dito, pero palagay ko sa mga nakikita ko sa vlog, malayo din yung nila eh. So, tingnan na natin. Okay, after nung first checkpoint, siguro mga 3 kilometer yung yung rough road. Tapos ito meron na namang sementado. Hindi ko alam kung hanggang ilang kilometro tong sementado. Okay, update ko kayo ulit mamaya. Okay. So after nung rough road na ulit. Parang 1 kilometer lang yung may semento ulit. Yun. Naasa na tayo. Sige, update ko kayo ulit kung hanggang ilang kilometro ulit yung yung rough road. Kawawa yun. Aray, okay. Yan yung mga bad eye na. Go. Okay, after 3 kilometer ulit, meron na namang sementado. Hindi ko alam, baka 1 kilometro lang na naman tong sementado na to. Putol-putol yung nila dito, yung cement. Parang every 3 kilometers, merong 1 kilometer na sementado, tapos 3 kilometer na naman na rough road. Pero ito mukhang mahaba-haba na, tingnan natin. Sige, update ko kayo ulit. Ayan. Go.
Okay, medyo mahaba-haba na yung sementado kanina, mga 3 kilometer na yun kasi parang may ano eh, parang may community na dun eh, parang may barrio na. Tsaka may school. So after nung 3 kilometer ulit na semento, ito na naman, rough road na naman. So putol-putol talaga yung ano dito. Putol-putol talaga yung daan dito. Kaya i-ready niyo yung sasakyan nyo kapag pupunta kayo dito. Okay mga pre, ito wala na kaming nadaanan na sementado. Siguro mag-iisang oras na kaming maandar na puro rough road yung daan. Mga isa't kalating oras na siguro. Hindi pa kami nakakarating. 6.5 kilometer pa yung nakalagay sa Google Map bago makarating dun mismo sa location. Pero 30 minutes pa kasi hindi ka talaga makakapagpatakbo ng ito, hanggang 15 to 20 kilometer per hour lang yung yung takbo kapag nakasasakyan ka. Kapag tinasan mo sa 30, mukhang hindi kakayanin kasi talagang matatalim tsaka malalaki yung mga bato eh. So ayun, beware lang mga pre kapag pupunta kayo dito. I-expect nyo na napakahaba talaga ng rough road. Siguro mga 2 hours rough road. Kaya sa mga may sedan na sasakyan dyan, yun, mag-isip-isip muna kayo bago kayo pumunta dito. Kung ayaw yung talagang mabugbog yung yung pangilalim ng sedan ninyo. Pero sa mga pick up tsaka sa SUV na matataas, okay na okay lang. So, ayun, 30 minutes pa. Balikan ko kayo pag nandun na. Good afternoon po. Nasaan na? Okay, balian dito na tayo sa pangalawang checkpoint. Sir, mga gano'n pa kalayo dito? 5 kilometro pa po. 5 kilometro pa? Ayun, 5 kilometro pa daw. Sementado na yata yung daan. Ano ba yan? 5 kilometro pa daw. Parang sementado na yung daan, hindi ba? Nandingin tatay mo yung trabaho rito? Hindi pa. Ay, wala kang trabaho papa rito? Wala po. Kasi may nandingin dito eh. Ay, gano'n po ba? Dalawang magkapatid. Baka kamag-anak ko pa po yun. Sige. Okay na po. Thank you po. Salamat po. 5 kilometer pa. Baka yun nawawala. Baka yun yung nag-chat nga sa akin. nawawala akong ama. Dito daw nagtatrabaho yata. Di ba sa TCC ko kilala mo? Sige guys, 5 kilometro pa. Ayan, rough road pa rin. Tayo ulit after Bastahan ko kayo Sementado ulit. na oh. Okay, dito na tayo sa pangatlong checkpoint. I think ito na yung last. From second checkpoint, siguro mga 3 kilometer yung layo niya. 2 to 3 kilometer. Then I think ito na yung pinakauling checkpoint natin. Okay, ayun. Nakarating din. So parang 1, 2, 3, pang-apat dito mismo sa may site is meron ding entrance na mag-check nung permit ninyo. So ayun. Okay na po. Sige po. Okay guys, ayun nakahanap kami ng spot dito pero punuan na rin daw kasi yung yung spot ng mga pang-camping. Kaya medyo dito kami dinala sa dulo. Pero try pa kaming maghanap doon sa bandang unahan. Pero at least dito malapit yung CR. Ayan.
Tignan namin dun banda sa unahan kung may makita kami mas magandang spot ng pagkakampingan. Tara. Ito ang CR. At least malapit yung CR nila. Tapos punta tayo dun sa may unahan. Okay, dito ako dito sunod-sunod yung mga nag-ano, punuan na talaga pala nga dito. Pero dito yung may talagang liguan na malawak. Actually meron din dun sa spot kanina na pinuntahan namin ng liguan sa may bandang baba niya, pero hindi yun yung pinaka main na ano. Dito ayun nga, talagang punuan yung ano dito, nagka-camp. Ganda, no? Ganda. Nandinaw ng tubig. Sige, mamaya mag-video tayo. Hanap lang muna kami ng pagsisetapan namin ng camping, ano namin, mga tent. Okay, dahil almost 9 hours yung biyahe, ayun, sobrang nagutom kami, kaya nagluto na muna kami kagad pagtapos mag-set up ng tent. Ayan, nagluluto kami ng adobo. Gutom na kami dyan guys, kasi talagang ang haba ng biyahe, tapos napakahirap ng daan. Though wala naman matatarik tsaka masyadong mapababa, pero as in sobrang rough road ng daan guys, ang tatalim ng bato. So tapos yung takbo namin is 15 to 20 km per hour lang. Kapag nag-30 ka, nako, hindi kakayanin kasi talagang kawawa yung sasakyan. Kaya naabot talaga kami ng 3 hours, kaya sobrang gutom na gutom kami. I mean 3 hours from Masinloc. From Tarlac to Masinloc Municipal Hall is 5 hours, and then Municipal Hall to dyan sa Auto Mines is 3 hours. Sobrang haba ng biyahe sa rough road, kaya kainan muna tayo guys. Kasi itong ano ko, mangga uminom. Sige, kapan niyo muna. Naman. Ito po, yung pong zipper dito. Hindi, bang lang. Doon na rin lagay Kibe, yung lagay mo na yun kinakain yung niya. sa- Is yung balat kinakain niya. No na. Pinagkainan, no? Be, tama na yung sabaw, be, patatas. Yun sa'yo, Webe. Ano? Okay, kakatapos lang namin maligo and kumain. At ngayon, syempre, hindi pwedeng walang tagay, no? Let's go. Ako muna yung
Chat mo na, pre. Pangalawang ano to? Sa maraming stress sa buhay dyan, it's time for you to camping na, my friend. Okay guys, good morning. Second day natin dito ngayon sa sa Coto Mines. Hindi na tayo masyado nakapag-vlog kagabi kasi gutom na at saka pagod. Kaya konting clip lang yung napakita ko kagabi. So tara, ngayon lilibot tayo. Meron silang dalawang spot dito. Actually maraming spot kasi mahaba yung ilog, pero yung unang spot yung pupuntahan muna natin, na tingnan natin kung maraming tao. Hopefully wala masyadong tao para makuha na natin ang maganda. Punta tayo ngayon dun sa unang spot. Magkabila yung ilog dito, meron dito tsaka meron dun sa kabila. Yung isa, yung may mga nag-cliff diving. Tapos dito naman yung mababaw lang. Puntahan din natin mamaya. Wow! Miming ka? Ang ganda naman ng life vest mo. Hi ka, Adri. Hi! Malaki pa yung life vest sa'yo. Actually, may spot dito guys na para sa akin pangit pag-campingan kasi masyadong crowded. Imbis na magka-camping kayo for peace of mind, nako, maririndi kayo sa ingay kasi maraming mga karaoke, tapos kanya-kanya sila ng speaker ng sounds. So, walang nakakarindi yung ingay. Doon banda dito banda. Tabi-tabi yung mga ano dito eh. Tabi-tabi yung mga tent dito. Oh. Sige. Okay, dito mo yung puntahan natin. Mamaya natin puntahan yung sa may cliff diving. Ano yan? Wow. Ito yung dalawa. Ang bagal. Saan kayo mag-swimming? Dito yung parang tawiran ng mga sasakyan. Uy. Dito, yan dyan, no? Pero may spot din dito na pwede maligo. Ayan. Na mismo. Uy! Siga ka, Iga! Wow! Okay lang yan! Oh, diba? Natakot siya. Sumali siya niyan. Okay guys, tapos na tayo dito sa may mababaw na part. Punta tayo doon sa may pwede mag-dive dito sa kabila. Ito rin yung sinasabi ko na na kung magka-camping kayo, huwag kayo mag-expect ng peaceful kasi talagang crowded siya. Tapos ayun, narinig niyo yung sound trip nila. Kanya-kanya sila ng speaker kasi dito. Yun lang ang kapangitan. Kung magka-camping kayo, doon banda sa dulo, which is yung namin, pwesto namin. Sam, kuha ka ng mo, yung life vest. Yan guys, dito. Kanyo, tabi-tabi yung mga tent. Actually, kumunti na nga sila eh. Dati dito meron na eh. Ay, kagabi meron, baka nag-uwi-uwian na yung iba. So, ayan. Nanahiram na kumot. Wow. Ayun. Dito yung mas popular na part. Kasi may dito. May diving, tsaka dito yung medyo malalim. Yan.
Dito medyo mababaw dito, ayun. Pero hindi pa rin pwede yung bata kasi may biglang lalim na pa eh. Hindi pwedeng ano dito, pang bata. Dapat dito yung marunong na lumangoy. Ayan, oh. Medyo crowded na talaga. Kasi dati nung nakita ko sa vlog to, akala ko yung tagulang siya na ano. Actually tago talaga siya. Pero siguro dahil marami nang nag-vlog, sumikat na, marami nang pupunta. Pero dati daw talagang konti lang yung tao dito. Ayun. Meron pa doon sa part na yun, siguro i-drone na lang natin. Sisid. Tignan natin yung clear water sa baba. Sisid. Pangit yung buha ko hapon eh. Sorry. Sarap tumalon, sarap magtampisaw sa tubig. Ayun. Buti mainit kasi medyo malamig yung tubig. Ang sarap magtampisaw tapos umangat na magpa-araw. Ayun, meron pa dun banda. Ayun, pakita ko. Ayun o. Meron pa dun banda, pwede pa kayong pumunta doon. May maraming pang spot doon. Pero parang okay naman din dun banda eh. Kaya, kasi kung pupunta ba doon, medyo marami ka pang dadaanan dito. Ayan, dyan. So, okay na kami dito. Pero ayan, pakita din natin sa drone mamaya. Kunwari lang yan, gustong gusto naman niya. Okay guys, tapos na tayo dun sa may diving spot. Ayun, na-enjoy naman natin. Eto, nag-prepare na sila ng lunch. At bago kami umuwi, kakain muna kami. Pero habang naghihintay ng lunch, puntahan natin tong isang spot na malapit sa camping camping area namin dito. Mas peaceful kasi dito, tsaka wala masyadong tao, tsaka mababaw lang. Ayan, pakita natin. Kung gusto nyong mas peaceful, ayun, again, yung campsite natin is nandito sa may dulo. Merong spot dito na ayan, parang mas solo mo siya kahit maraming tao dito sa Photo Mines. Ito yung spot na wala masyadong pupunta kasi pang chill lang to. Dito tayo, solo flight. Linaw ng tubig oh. Ay.
Okay, that's all for this vlog. Nag-enjoy kami dito at sana mag-enjoy rin kayo kung pupunta kayo dito. Again, yung mga gusto mag-camping, medyo hindi peaceful dun sa unahan. Dito banda ang medyo mas okay na pwesto, dun sa malapit sa CR. Ayun, see you on our next adventure. I hope na gusto niyo yung video, and kung bago po kayo, sana mag-subscribe naman po kayo para makatulong ng konti sa channel natin, dahil bago lang tayong nagka-camping vlog. And hope yung isa hope magkaroon pa ng maraming susunod, and kita-kits po ulit tayo. Thank you, bye bye.